Ka-Express, mainit na usapan ngayon sa buong Asia. Eto na ba ang pinakamalakas na Gilas Pilipinas sa kasaysayan? Dahil simula nang bumalik si Kai, nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa underdog, naging tunay na powerhouse ang Gilas. Sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, ginulat ng Gilas ang buong mundo nang talunin nila ang world number 5 Latvia sa score na 89-80. Isa itong statement win na nagpatunay na kaya nating sabayan kahit ang mga top-ranked teams sa mundo. Si Kai na umiscore ng 18 points at 8 rebounds ang naging sentrong sandigan ng team. Ipinakita ang kombinasyon ng kanyang taas, timing at maturity na dati kulang sa Gilas frontline. Pagkatapos nito, nagsunod-sunod ang kasaysayan sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, unang beses sa kasaysayan na tinalo ng Pilipinas ang New Zealand 93-89. Si Kai muli ang bida, may halos triple-double performance, 19 points, 10 rebounds, and 7 assists. Simula nang bumalik siya, perfect record pa rin ang Gilas sa qualifiers. Malinaw na patunay kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang presensya. Kahit nang wala si Kai sa ilang laban sa OQT, kontra Brazil at Georgia, hindi basta-basta bumitaw ang Gilas, lumaban sila ng sabayan. Ipinakita na may lalim at puso pa rin ang kupunan kahit kulang sa taas. Pero ngayon, nakompleto ulit sila, lalo na sa frontcourt kasama sina Justin Brownlee, AJ Edo at Kevin Kembao. Ibang klase na ang confidence at chemistry ng buong team. Ngayon, marami ang nagtatanong kung tatalunin ng Gilas ang world number 5 Latvia at ang New Zealand. Kaya na rin ba nila ang mga Asian giants tulad ng Australia, China at Japan? Well, ang sagot kung magpapatuloy ang ganitong momentum, malamang oo. Ang Gilas ngayon ay hindi lang crowd favorite, isa silang legit na contender sa Asia at posibleng maging number 1 sa buong kontinente. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong performance ni Kai at ng Gilas, kaya ba talaga nating agawan ng corona ang Australia at muling maging hari ng Asian basketball? Well, matapos ang ilang taon ng pangarap at pagkadismaya, mukhang nagbunga na rin ang matagal na pag-aantay ng mga Pinoy basketball fans. Ang Gilas Pilipinas ngayon, lalo na sa pagbabalik ni Kai, ay unti-unting nagiging simbolo ng bagong era ng Asian basketball. Hindi na lang basta inspirasyon, kundi isa ng real threat sa mga bansang matagal nang nangunguna sa kontinente. Ang momentum ng Gilas ay nagsimula ng gulatin nila ang buong mundo sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Walang inaasahan ang karamihan, kalaban ang world rank number 5 Latvia, isang European powerhouse na kilalang matangkad, mabilis at loaded sa NBA caliber players. Pero sa gabing yun, bumaligtad ang istorya. Sa pangunguna ni Kai Sotto at Justin Brownlee, pinatumba ng Gilas ang Latvia 89-80 sa isang laban na tinawag ng FIBA na one of the biggest upsets of the tournament. Si Kai sa edad na 22 ay ganap ng matured bilang international player. Nakapagtala siya ng 18 points and 8 rebounds, pero higit pa sa stats, ang kanyang presensya sa loob ay nagbigay ng katahimikan sa depensa ng Gilas. Lahat ng galaw ng kalaban ay kailangang planuhin dahil sa taas at timing ni Kai. At ayon kay Coach Tim, Kai gives us dimension we've never had before. With him, we can protect the rim and stretch the floor. At pagkatapos ng Olympic Qualifying Tournament run, hindi bumagal ang Gilas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Nagtala sila ng makasaysayang panalo kontra New Zealand 93-89. Ang unang beses sa kasaysayan na nagwagi ang Pilipinas laban sa Tall Blacks. Dito maling pinatunayan ni Kai kung gaano kahalaga ang kanyang papel. Umiscore siya ng 19 points, 10 rebounds, and 7 assists. Halos triple-double na. At nagpakita ng court vision na bihira sa isang 7-footer. At sa kanyang pagbabalik, undefeated ang Gilas sa qualifiers. Kapag andon si Kai, iba ang confidence at chemistry ng team. Mula sa spacing ng opensa hanggang sa rim protection ng depensa. At si Justin Brownlee ay nakahanap ng perfect partner sa pick and roll plays, habang sina AJ Edo, Kevin Kembao at Dwight Ramos ay mas nagiging komportable sa kanilang roles. Pero hindi lang sa stats at panalo umiikot ang kwento. Ang mas mahalagang pagbabago ay nasa mentality ng kupunan. Dati, kapag nakalaban ang mga tulad ng Australia o China,
Parang automatic na close loss ang inaasahan. Pero ngayon, lumalaban ang Gilas ng pantay. Sa mga laban kontra Brazil at Georgia sa Olympic Qualifying Tournament, kahit wala si Kai, nakipagpalitan sila ng basket hanggang sa dulo. Patunay na may puso at disiplina ang team kahit kulang sa height advantage. At ngayong buo na ulit ang roster. May pundasyon na ang Gilas para muling itaas ang bandera ng Pilipinas. At ang tanong, kung kaya nating talunin ang world rank number 5 Latvia at New Zealand, bakit hindi ang Australia, China o Japan ang susunod? Ito na kaya ang simula ng bagong Asian Basketball Order, kung saan sa tuktok nakaukit ang pangalan ng Gilas Pilipinas. Ang tagumpay ng Gilas sa mga nakaraang buwan ay hindi lang bunga ng swerte. Ito ay resulta ng matagal na proseso ng pagbuo, pagtitiis at tamang sistema. Sa wakas, natagpuan na ni Coach Tim ang tamang timpla ng veterano at kabataan, ng heights at hustle, ng Pinoy style at modern international system. At simula nang ma-integrate ulit si Kai sa rotation, nag-iba ang tempo at disiplina ng Gilas. Hindi na sila umaasa lang sa isolation o individual brilliance. Ngayon makikita mo ang structured offense, ball movement, spacing at rotation na akma sa sistema ni Coach Tim. At dahil may 7-3 anchor sa loob, mas nagiging agresibo rin ang mga guard sa depensa. Alam nilang may safety net sa ilalim. At kapansin-pansin na rin kung paano ang presence ni Kai ay nagpalakas sa iba pang big men. Si AJ Edo ay nagiging mas confident sa high post at peak defense. Sa tuwing magkasabay sila, nagmumukhang twin towers na legit ang Gilas. May rim protection at may mobility. At sa kabilang banda, si Junmar Fajardo, kapag pinagsabay sa limited minutes, nagbibigay ng veteran composure at strength inside. Para bang bawat isa ay nakahanap ng tamang role dahil sa presence ni Kai. Offensively, malaking tulong din ang improved skill set ni Kai. Hindi lang siya basta shot blocker o rebounder. Kaya niyang mag-stretch ng depensa sa midrange at minsan tumira pa ng tres. Sa kanyang playmaking vision, nagiging mas fluid ang ball rotation. At si Justin Brownlee ay laging may open look o cut opportunity. At dagdag pa dyan ang steady perimeter shooting ni Dwight Ramos at Kevin Kimball. Kaya mas hirap ang depensa ng kalabang na pumili kung sino ang babantayan. So ngayon, ikumpara natin ang ibang Asian powerhouses. Ang Australia na kilala sa kanilang NBA level guards at physical defense ay matibay pa rin, pero hindi na ganoon kalayo ang agwat. At ang China na dati madalas mag-dominate sa height ay nagiging predictable sa half-court sets. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.